Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Habang naglalakad si Jun na hawak ang isang magazine nang may biglang dumaan ng mabilis sa may gilid niya at agad niya itong napansin. Minu, saan ka pupunta? Jun, sandali lang, narinig kong may bagong estudyante na foreigner sa klase nila Jay. Sandali lang Minu, may sasabihin ako sa'yo. Yung buwisit na nerd na yun, hinalikan niya yung anghel na blonde. Pinag-uusapan na kaagad sila. Gusto ko sana siyang kausapin kaso mukhang busy siya sa kalokohan ngayon sa school. Sa susunod na nga lang. Sasali nga rin pala yung lalaking yun ngayong taon. Monster 13. Nakarating na sa classroom ng ating bida si Minu na hinihingal pa. Nasaan na yung Jay na yun, salita ni Minu. Hihihi, gusto ko din ring makita, salita ni Taba. Blonde girl, asan ka na? Di matanggap ng mga kalalakihan ang mga nangyari at sinugod nila si Jay dahil sa labis na inggit. Hoy, nagkukunwari ka lang na nag-aaral ka no habang nagbabasa ka ng guide para sa date, hindi ba? Paano kayo nagkakilala? Wag mo kaming gawing tanga. Ngayon ikaw na ang kalaban ng mga lalaki dito. Kung ayaw mong magkaroon ng maraming kaaway, sabihin mo na yung mga gusto naming malaman. Wow, ang ganda ng buhok niya. Paano mo nakilala si Jay? Tanong ng mga chismosa. Habang si Shelly naman ay walang pakialam sa mga tanong ng mga babae na kapaligid sa kanya, abala si Shelly sa pagtitig sa ating bida. Habang nakatitig si Shelly, biglang may mga asungot na hamarang. Hey, ako si Minu, galing sa class 3, nice to meet you. Wow, ang ganda niya. Sana mawala na lang tong mga siraulong to, salita ni Shelly. Lumingon naman si Minu para tignan si Jay. Hay, yun na nga. Sabay lapit kay Jay. Hoy Mr. Popular, mag-usap tayo ng saglit lang. May ginagawa ako mamaya na. Huwag ka nang magsinungaling at kausapin mo na ako. Habang si Shelly naman ay pinagmamasdan lang ang ating bida. Di ko inaasahang kikilos ka kaagad sa isang babae, maging tapat ka nga, gaano na kayo katagal. Hindi ko siya girlfriend, salita ng ating bida. Nagbibiro ka ba? Edi ipaliwanag mo. Kung bakit pinag-uusapan ng mga tao kung paano mo hinalikan yung Diyos ang blonde. Paano mo ako naunahan sa paghalik ng babae? Dahil bigla na lang siyang lumapit at ginawa yon. Hinalikan ka niya ng walang dahilan, bakit wala kang sinasabi tungkol sa kanya kahit magkasama tayo sa bahay niyo? Bigla na lang sumulpot tong foreigner na babae at nangyari to walang tong katuturan. Wow, narinig mo ba yun? Magkasama daw sila sa iisang bahay. Si Minu at Jay ay nakatira sa iisang bahay. Ibig sabihin ba nun sila ay oh my god, di nga. Isa ba tong away ng couple kasi ipinagpalit ni Jay si Minu kay Shelly? Bakit naman makikitira si Minu na mayaman na kay Jay? Hoy, hindi yun ganun, mali kayo nang inaakala, salita ni Minu. Edi si Jay ay nakikipagrelasyon sa dalawa. Kaya pala mukhang magkalapit sila sa isa't isa. Hihihi, bilang pinuno ng broadcasting club ng paaralan na ito, hindi ko ito palalagpasin. Yung amoy ng natural blonde na buhok ang bango. Dahil sa labis na paglapit ng munyok, sinapok siya ni Shelly. Mukhang sikat si Jay, salita ni Shelly. Hoy, bakit nyo ako iniwan, salita ni Dom. Habang si Mia naman ay tumayo para umalis. Tinawag naman siya ni Yunha na nag-aalala sa kaibigan. Mia. Napansin naman yun ni Minu kaya parang nalungkot din siya. Sana wala tayong klase habang Korean World Cup. Haha, nakita mo ba yung schedule? Lahat ng laban ay sa gabi o madaling araw, tanga, hahaha, salita ng mga NPC na daanan ni Mia. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Mia na labis malungkot dahil sa mga nangyari. At bigla may naalala si Mia nung panahon na nag-iisa pa siya at binubuli. Nalaglag ang salamin at bigla itong inapakan. Anong tinitignan mo dyan? Dulang ka ba? Sa tingin mo maangas ka.
Kapag sinusuot mo tong salamin na ta. Ang tanga naman. Hahaha, mukha siyang maruming talunan, seryoso ha. Pinulot naman ni Mia ang nasirang salamin niya. Gaano kalabo ang mga mata mo, tanong ng ating bida. Nakatingin ang ating bida kay Mia. A 0.1 salita ni Mia. Heto, medyo magkaparehas tayo. Kaya makakakita ka gamit to. Salamat, kaso paano ka? Palagi kong nababasag ang salamin ko, kaya palagi akong may dalang ekstrang salamin. Mukha kang milyonaryo ng mga salamin. Kilala ko na si Jay simula pa noong middle school. Alam kong hindi siya magaling pagdating sa mga tao. At hindi niya ipinapakita ang totoo niyang nararamdaman. Pero napakabait niyang tao, doon ko siya nagustuhan. Pero mahirap sabihin sa kanya na gusto ko siya dahil nabully ako buong buhay ko noong middle school at wala akong tiwala sa sarili ko. Hindi ko gusto na ganito ako. Bumalik naman ang eksena sa ating bida na nakalabas na sa school at naglalakad na pauwi. Hoy nerd! Nagsasawa na ako sa boses na yun. May balita ako, tignan mo to, iniwan to ni June sa upuan ko kanina. 100 million won yung premyo na pera, gago, at pwede ka pang makasali sa isang international competition. Gumawa tayo ng sarili nating crew at sumali dito. Wala akong pera dahil umalis ako sa bahay namin, kailangan ko ring mag-ipon ng pera kahit papaano. Hindi ako interesado, wag mo na akong istorbohin. Malay mo, kapag sumali tayo dito baka makita tayo sa TV at maging sikat, malaking kompetisyon din ta. Nakita ni Shelly si Jay na naglalakad. My darling Jay. Sige na nerd, ay ibig kong sabihin Sir Jay, gawin natin to kasama si June, salita ni Minu. Tumahimik ka, hindi ko gagawin yan, salita ni Jay. Tatawagin na sana ni Shelly si Jay nang may biglang nagtakip ng kanyang bibig. At saan ka naman pupunta, aking munting apo? Lolo, gusto ko lang gumala kasama ang mga kaibigan ko, saglit lang naman eh. Hahaha, ano na naman ang binabalak mo ngayon, kailangan mong umuwi kasama ang lolo mo. Hindi, ayoko, gusto kong kasama si Jay. Wala na nagawa si Shelly dahil hinahatak na siya ng kanyang lolo niya. Napasigaw na lang si Shelly, stupid grandpa. Bumalik naman ang eksena sa ating bida at kay Minu na nangungulit pa din. Kapag naayos na yung bike mo, sumali tayo dito. Seryoso, ayoko na ngang marinig yan. Bigla na lang napatingin si Jay sa TV. Bilang representative cyclist na nagmula sa Asia at atleta na ang mga kakayahan ay parehas lamang sa mga cyclist sa buong mundo. Sinabi ni Sang Ho Choi na magiging parte siya ng parating na cycling festival, League of Street. Si Sang Ho Choi yan, di ba yung top cycling champion na nanggaling sa Korea? Wow, sasali rin siya sa kompetisyon na yun. Rinig kong kakalabanin mo ang mananalong pangkat sa League of Street, ano naman ang balak mong gawin? Ako lang naman ay makikipagpaligsahan sa mga baguhang grupo. Sinong may paki-oras na para manood ng Kitty's Day, salita ng kapatid ni Jay. Hoy maliit na Jay, sandali, panunuorin ko lang to saglit. Sige na, wag mo na akong inisin. Tigilan mo nga yan, gusto kong panoorin ang Kitty's Day. Habang abala ang dalawa sa pag-aagawan ng remote, ang ating bida naman ay nakikinig lang sa TV. Kung si Mahonjo ang bayani ng Asian cycling ay hindi namatay noon sa kalungkot-lungkot na aksidente, makakasali siya sa kompetisyon na ito. Nabalitaan ko rin na ikaw at si Mahonjo ay nanggaling sa iisang kumpanya, paniguradong gustong-gusto mo siyang makita muli. Mahonjo, sayang naman, malungkot pa rin ako na hindi ko na siya makikita sa mga paligsahan ngayon nang namatay siya sa aksidente pagkatapos ng doping. Doping ito ay tumutukoy sa paggamit ng droga upang abnormal na tumaas ang kapasidad ng pag-iisip at mga pisikal na abilidad upang maging mahusay sa mga paligsahan. Sa mga laban ang doping ay mahigpit na ipinagbabawal. Pero kung siya ay buhay parent, siguro ay ititigil niya ang kanyang cycling career dahil sa problema sa doping.
Ayun na nga, sayang talaga dahil sabay kaming nag-ensayo ng napakatagal. Pero ang paggamit ng doping upang maging mahusay ay sobrang mali, kaya sana ay wala na tayong makita sa mga riders na gumagamit ng mga droga habang sila ay nag-eensayo. Hoy tol, unan tawag ni J.K. Mino. Napahinto ang dalawa sa pag-aagawan ng remote. Sasali ako sa kompetisyon na yun. Ano, nagulat si Mino sa mga narinig niya sa ating bida. Gagawin mo ba talaga to, kasami kami, tanong ni June. Oo, tugon ng ating bida. Bakit naman biglang nagbago yang isip mo? Yung premyong pera o yung international competition ba? Naalala na naman ng ating bida ang napanood niya sa TV tungkol sa doping. Pero ang paggamit ng doping upang maging mahusay ay sobrang mali, kaya sana ay wala na tayong makita sa mga riders na gumagamit ng mga droga habang sila ay nag-eensayo. Pero ayos na yun, masaya na kung kasama natin si Jay sa kompetisyon. Pero kulang pa tayo para matawag na crew. Paniguradong yung mga Zephyrus crew na yun ay sasali din sa kompetisyon. Kapag nakalaban talaga natin sila, ipapamukha ko talaga kung sino ako, ang kapal nilang paalisin ako sa crew. Nangyari na ang nangyari, wag mo na masyadong isipin yun, salamat sa kanila, gagawa tayo ulit ng panibagong crew. Oo nga pala June, hindi ba dapat na mag-isip tayo ng bagong pangalan para sa crew natin? Oo nga, mayroon ba kayong naiisip na magandang pangalan? The Super Cool Crew, Seryoso, Pambata, Super Ultra Crew or Big Giant Crew or Tiger Crew or Legend Crew? Huwag ka na ngang mag-isip ng mga pangalan dyan tol, unan. Umuwi na lang muna tayo at pag-isipan, tapos mamili tayo bukas sa paaralan. Ayokong makasama tong kulang-kulang nata sa crew. Ano ka ba, wag na nating gawing komplikado, doon na lang tayo sa panlalaki pakinggan tulad ng Super Cool Crew. Tigilan mo na nga yan. Gaya nga ng sabi sa libro, ang Ingles ay may mga pang-ukol na wala sa Korean. Ang mga salitang from at ay halimbawa ng mga pang-ukol. Ang mga salitang ito ay nagsasabi ng lokasyon kapag nakalagay sila sa unahan ng pangalan. Tandaan na ang pangalan at pang-ukol ay palaging magkasama. Ito na ata yung nag-isip ako ng sobrang hirap para sa isang bagay sa buong buhay ko. Nagkita-kita na ang tatlo para pag-usapan ang pangalan ng kanilang crew. Ito lang ba yung mga naisip mong mga pangalan simula kagabi? Mukhang wala na tayong mapapagpilian pa. Super Cool Crew na nga. Sabi kong ayoko ng walang kwentang pangalan na ganyan. E di anong pangalan ang gusto mo? Kahit ano maliban sa Super Cool. Bakit hindi ka makapag-isip ng pangalan para sa crew name? Para saan pa yang pagkain mo ha? Noong nakaisip din si Mino ng pangalan na Zephyrus, noon sinabi niyang nakita niya yun sa isang anime at naisip niyang maangas yun. Anong ginagawa mo dito, Jay? Natigilan sina Jay at Mino sa pag-aaway habang si June naman ay nakatingin lang. Wow, talaga isang bike crew, ang galing naman noon, gusto ko ring sumali sa inyo. Nagulat sila sa mga sinabi ni Shelly. Medyo delikado tong kompetisyon na ta para sa isang babae, salita ni June. Sige ba, ang mga magagandang babae ay pwedeng-pwede sumali sa amin. Kailangan mo lang matutunan kung paano mag-PEDAL. Ako na ang gagawa sa iba, pero alam mo naman kung paano sumakay ng bike, di ba, salita ni Mino. Ano, salita naman ni June. Mas magaling pa ako sa'yo. Bumalik naman ang eksena kay Mia na halata pa din ang lungkot sa mukha. Bakit ba ang lungkot mo simula kahapon? Wala, hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Kung kailangan mo ng lakas, gusto mo bang samahan akong makinig ng hip-hop tune, salita ni Dom. Napaka-weirdo mo, hindi maganda ang pakiramdam ni Mia ngayon, kaya umalis ka na dito kasama yang tugtog mong walang kwenta, salita ni Yana. Kailangan natin ng babae, paano kaya kung The Goddess and Her Boy Toys, salita ni Mino. Hayes, mas nagiging tanga pa siya kapag may babae, salita ni June sabay hawak sa ulo. Napansin naman ni Dom sila Jay kaya agad niya ito tinawag. Hoy mga pare, napalingon naman ang ating bida at sila Mino.
Hoy kayo, tumatambay ba kayo dito nang wala na naman ako? Akala ko ba magkakaibigan na tayo simula nung gabi sa kwarto mo? Salita ni Dom. Nung gabi sa kwarto niya ha, ano namang ginawa nila dun? Salita ni June. Nagkatitigan naman sila Mia at Shelly. Nagpatuloy na sa paglalakad si Mia habang si Yana naman tinatawag niya ito. Lumingon naman si Yunha kay Shelly. Habang si Dom naman ay gusto din makigulo sa itatayong crew nila Mino. Umakyat sila sa terrace para makaisip ng maayos na pangalan ng crew. Bakit nandito ka pa rin? Nandito ako kasi gusto kong sumali sa bike ang crew nyo. May bike ka na ba? Pinaplano ko nang bumili dito sa site na ginagamit ko. Haha, talaga ba? Mag-usap na lang tayo kapag nakabili ka na. Tutal galing naman tayo sa Sunny High, bakit hindi na lang natin gawing Sunny Crew? Medyo cheesy pakinggan. Hindi pala kayo magaling mag-isip ng mga pangalan. Gawin na lang natin super cool. Tumahimik ka nga dyan. Nasa likod pala nila ang lolo ni Shelly na pinagmamasdaan sila. Ang munting kong Shelly, katabi niya na naman yung batang yon. Nakita ng lolo ni Shelly na masayang ngumingiti ang kanyang apo. Oo nga no, ang tagal ko nang hindi nakikitang masaya si Shelly. May biglang lumapit kay Dom na isang ibon na may gusto itong gawin sa kanya. Nagulat naman si Dom dahil sa paglapit ng ibon. Ano tapute, isang insekto? Ha, hindi ba hummingbird yan? Hoy, walang hummingbird sa Korea. Sa tingin ko isang hawk moth yan. Maraming tao ang nalilito sa hummingbird at hawk moth kasi pareho sila ng itsura. Hummingbirds mas mabilis nilang ipinapagaspas ang kanilang mga pakpak kaysa sa ibang ibon. Kaya nilang ipagaspas ang kanilang pakpak ng 70 beses kada segundo at binansagan din silang expert acrobat. 70 beses kada minuto. Wow! Huwag mong kainin ang banana milk ko, ayoko talaga sa mga insekto. Salita ni Dom. Gaano kaya ako kabilis kung kaya kong i-pedal ang bike ko ng 70 beses kada minuto? Siguro mas mabilis pa sa motor, hindi ba? Mag-pedal na kasing bilis ng hummingbird. Isang hummingbird. Parang nagkaka-idea na sila sa maging pangalan ng kanilang crew. Paano kaya kung hamang na lang? Salita ni Dom habang ang ibon ay sumalisina ng sip-sip. Pinakita naman ng saglit ang magiging kalaban ng ating mga bida. Hihihi, tatalunin ko tung mga talunan na tegamit ang bike ko na Sene-chan. Kahit ang mayabang na si Kim ay sasali din. Hehe, magiging interesado ta. Bumalik naman ang eksena kala Jay at Mia na naglilinis ng pisara. Kayo na ba talaga ni Shelly? Tanong ni Mia. Pagtataka ng ating bida. Anong sinasabi mo? Kasi pinag-uusapan kasi ng lahat na may karelasyon kang foreigner. Gusto ko lang malaman. Hindi ko siya girlfriend. Sino naman ang magkakalat ng walang kwentang yan? Talaga ba? Buti naman ang ibig kong sabihin. Wala hahaha. Pasimple na mula si Mia dahil sa mga narinig niya. Mukhang bumubuo kayo ng grupo nyo ah. Oo, isang bike ang crew. Talaga ang galing naman noon. Anong pangalan ng crew nyo? Sa ngayon napagdesisyonan naming hummingbird muna. Hummingbird talaga, ang cute naman. May logo o emblem na ba kayo para sa crew nyo? Kung wala pa, pwede bang ako ang gumawa? Ano, ikaw? Oo, kapag nakapagtapos na ako gusto kong magtrabaho sa design. Kaya kung ayos lang, gusto ko sanang gumawa ng logo. Sige, salamat. Ayos na, pangiti na lang si Mia. Magligpit na tayo at umuwi. Jay, sandali lang. Salita ni Mia. Napahinto naman ang ating bida. Malapit na akong bumili ng bike, kaya kung may oras ka pwede bang turuan mo ako? Hindi pa kasi ako nakagamit ng bike. Sige, tuturuan kita kapag may oras ako. Talaga mukhang masaya na si Mia dahil makakasama niya ang crush niya, sana all. Dinaanan naman ng ating bida ang kanyang bike sa shop. Tuloy lang, kunin ko na ang bike ko. Medyo na late ka sa pagkuha ng bike mo. Pinakita naman ang tatay ni Dom na umiinom ng alak. Andito na po ako. Salita ni Dom. Oh, nandyan na pala ang anak ko. Tuloy lang.
Anak, halika makipag-inuman ka muna sa tatay mo. Pagod ako, may trabaho pa akong gagawin. Ano ka ba, hindi ba pwedeng maging masaya ka naman kapag nakikita mo ang tatay mo, palulungkutin mo ako nito eh. Marami ka na bang nililigawang chicks sa paaralan nyo? Anong sinasabi mo? Syempre wala.